Alright. Diyan sa susunod na video, makikita ninyo, umpisahan natin. Ayan, oh. Anong oras yan? Teka, tingnan natin, ha. Makikita ba natin yung oras? 3 kanina, 3 o'clock, no? Teka lang, play natin yung oras dito kanina. Ano yung oras dito kanina? 3:04. Ito, anong oras to yung isa? Tingnan natin kung makikita ba natin ng tama yung oras. 3:04 o baka ito 4 na to o 5. Hindi malinaw yung oras pero hindi mga 4 or 5 na siguro ito. So nakita nyo, lumabas na sila. Okay, lumabas na yung lalaki. Ay, wala pa. Lalabas pa lang. O, ayan na. Okay, lumabas. Ayan, may kausap. Taga Bureau of Immigration din. Ayun, tumawid. At, ayun, boom, kabog. Pinatakas ng mga jutang ginina na mga tiwali sa Bureau of Immigration. Pinatakas mismo ng Bureau of Immigration na bata ni Remulla etong fugitive na ito. Na pinalabas nila na gumamit daw ng restroom. Okay? Ngayon, mga kababayan, okay. So, di ba, nag-ano na nga sila, order na ang Bureau ng kapulisan ng manhunt dito sa South Korea. Pero ang katotohanan, mga kababayan, ay talagang pinatakas nila. Ipakita natin tong video na ito. Nakita na ba? Okay, video. Okay. Okay, wait. Mga palangga, okay. So, yung ano na yan, yung video na yan, March 4, 2025, di ba? Yung binasa kong article kanina, March 4 din, 2025. Few days ago. I-play natin uli. Ay, sorry. Okay, saan na yan? Ayan. Yan yung araw na anong date to? May oras to, ah. Ayan, no? 3:04? Alas 3. Teka, tignan natin. Alas 3 yan ng hapon, ano? 3:04? Teka, tignan natin sa kabila. Okay, tignan natin. Play natin uli. I think that is 3:04. So, kanina, tinignan natin yung ulat. Okay, that's alas 3 ng hapon. So, ang kasinungalingan ng Bureau of Immigration ay nag-CR, pero tumakas. Yung picture na yan, ang video na yan, mga palangga, yan ay papasok sila, according to our source, sa Pegasus. Sinamahan nitong mga tiwali sa Bureau of Immigration para magpa-masahe pa sila o baka tsumukchak na mga girl lalo dyan. You know, I don't know, diba? Alam nyo naman yan kung anong place meron tayo dyan, diba? Ngayon, ayon sa ating source, ulitin natin, i-play natin ulit mga hitad. Ayan, yaan ang Union South Korea, nakasama itong mga tiwaling ito, pumasok sila dyan sa men's club na yan para magpa-masahe daw. Hunger for power. It will divide the nation. Korean fugitive, pinatakas ng bata ni Boying. Ito ba ay pinatakas nila sa tumataginting na 30 million na binayad sa immigration? Ano sa palagay ninyo? Dahil kahapon, mga kababayan, ay naglabas ng balita ang Bureau of Immigration at sinabi nila na under preventive suspension na ang Bureau of Immigration personnel nasangkot daw sa pagtakas nitong South Korean na pugante na kung saan ay umaattend ng court hearing sa Quezon City Prosecutor's Office at ito ay sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado. So ito daw ang nakatakas itong 28 years old na sina Ikyon. Okay? Na may mga kaso sa kanilang bansa at ng mga pangbubudol, panggagancho, you know, pandurugas katulad ni Lisa Tanas. Kaya naman siya ay napadpad dyan sa Pilipinas, I think 2023 pa.
So, ang daming mga kaso niya, estafa case, at kung ano-ano pang involvement ng taong ito. So, May 2023 ay nahuli siya sa Clark International Airport kung saan ang dami niya mga niloko sa mga investment scams at kung ano-ano pa. So, pinalabas ng Bureau of Immigration na during that hearing sa Quezon City Prosecutor's Office ay nagpaalam lang daw na nag-CR itong si na Ikyon. Okay? Ngayon mga kababayan, I believe ay alam nyo na rin kung anong nangyari dito dahil pinost ito ni Rudy Sim na kung saan na halos magkasabay kami na nakatanggap ng information pero magkaiba tayo ng oras kaya hindi natin na i-vlog ito ng madaling araw dito sa oras ko. But ganun pa man mga palangga, ito pala, hindi lang. Not pala live ko yung ating Instagram. So, ayan, live na rin tayo sa ating Instagram sa Maharlika Official, Maharlika_official. So, live na live tayo na dyan. So, okay mga kapalangga. Frederick Natividad, okay? Mag-shoutout tayo sa South Korea na huwag dayain ang halalan, okay? Ngayon, kanina pa si De La Cruz na in Pasig at si Mercy Berlasa, kanina pa yan. So ngayon, mga kababayan, patunay na kasinungalingan, patunay na fake news ang gobyernong ito. Dahil napag-alaman natin pala, ang ating palang palangga, si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, huwag yung kakalimutan, at ang siyam na Senator Duterte senators. Okay, Dok. Ngayon, ang mga eksena dito, tignan lang natin yung nakuha nating information, Ito yung mukha ng daming message. Ito yung mukha ng taong ito. Papakita lang natin okay? Alright. Ito siya. Okay. Ito yun siya. Alright. Yan yung kanyang mukha. Okay? Siya yung pinatakas. Napag-alaman natin, mga kababayan, dahil ang mensahe sa atin, tignan muna natin. Alright. Yeah. 4 days ago, iba to. Not 4 days ago. 4 days ago, puro kasinungalingan not 4 days ago, everyday pala. Puro kasinungalingan ang gobyerno ni Bangag. So, eto nga. Anong date to? Okay, for Joel Anthony, March 4, ito. For Joel Anthony Viado, okay, from Jomar Barlaan, acting OIC Warden, subject na Ikyon, date of birth, December 3, 1996. Ang sabi dito, on March 4, 2025, at approximately 12:48 p.m., Team A security escorts, namely I.O. Armando Alano, ito yung tinanggal niya, J.O. Kimwell De Villa and J.O. Alan Velasio departed BIWF to transport toward na Ikyon, a Korean national, to the office of the city prosecutor in Quezon City for the preliminary investigation of his case. Right? At around 4:24, the team reported their arrival at the OCP, Office of the Prosecutors, I believe ito, Quezon City, and awaited the complainant, Camille Faith Casilag. Ito yung complainant sa estafa. Ngayon, while waiting, the subject ward signed his counter affidavit. At around 15:07, kunyari talagang may oras pa, like 3:07, with the complainant still absent, the prosecutor decided to reset the arraignment to February 11, March 2025. At approximately 3:30 p.m., the undersigned attempted to contact I.O. Alano for a status updated, but received no answer. At around 3:45, the undersigned called again and I.O. Alano finally responded. He reported that,
na Ikyon was unaccounted for after requesting permission to use the restroom. Imagine mo, ilan silang bantay, nakatakas, pero hindi totoo dahil ito ay fake news. Dahil sa mga hindi pa na nakita ng video, ipapakita natin maya-maya. Upon receiving this information, the undersigned immediately reported the incident to the CIDG and the nearest police station to request assistance. A team for BIWF was also dispatched to search for na Ikyon. All around 4:59 p.m., the undersigned requested CCTV footage from the Office of the City Prosecutor. Ngayon, mga kababayan, sinend ito sa atin at pinalabas na rin dyan, I think 17,000, 18,000 shares na. Ang totoo ay gawa-gawa lang nitong bata ni Remulla. Ayon sa ating source, mga kababayan, pinatakas mismo ng Bureau of Immigration na bata ni Remulla etong fugitive na ito. Na pinalabas nila na gumamit daw ng restroom. Okay? Ngayon, mga kababayan, okay. So, di ba, nag-ano na nga sila, order na ang Bureau ng kapulisan ng manhunt dito sa South Korea. Pero ang katotohanan, mga kababayan, ay talagang pinatakas nila. Ipakita natin tong video na ito. Kita na ba? Okay, video. Okay. Okay, wait. Mga palangga, okay. So, yung ano na yan, yung video na yan, March 4, 2025, di ba? Yung binasa kong article kanina, March 4 din, 2025. Few days ago. I-play natin ulit. Ay, sorry. Okay, saan na yan? Ayan. Yan yung araw na anong date to? May oras to Ayan, no? 3:04? Alas 3. Teka, tignan natin. Alas 3 yan ng hapon, 3:04? Teka, tignan natin sa kabila. Okay, tignan natin. Play natin ulit. I think that is 3:04. So, kanina tinignan natin yung ulat. Okay, that's alas 3 ng hapon. So, ang kasinungalingan ng Bureau of Immigration ay nag-CR pero tumakas. Yung picture na yan, ang video na yan, mga palangga, yan ay papasok sila according to our source sa Pegasus. Sinamahan nitong mga tiwali sa Bureau of Immigration para magpamasahe pa sila o baka tsumukchak na mga girl lalo dyan. You know, I don't know, diba? Alam nyo naman yan kung anong place meron tayo dyan, diba? Ngayon, ayon sa ating source, ulitin natin, i-play natin ulit mga hitad. Ayan, yaan ang Union South Korea, nakasama itong mga tiwaling ito, pumasok sila dyan sa men's club na yan para magpamasahe daw. Ngayon, ayon sa ating informante, Miss Maharlika, okay, bata kasi ni DOJ Remulla, yang si Commissioner Joel Viado. Kaya po malakas ang loob nila, gumawa sila ng pera. Okay, tanggalin na natin. Ayon sa ating source, itong si Joel Viado na ito, okay, ng Bureau of Immigration na nag-order ng, ito, basahin natin ulit, na nag-order ng manhunt at hanapin daw itong fugitive na ito at sinuspend nila at sabi pa nga niya, heads will roll if the probe confirms their involvement in the fugitive's escape. Alright? This is a direct and undeniable breach of duty, sabi nung Viado. Pero itong nagsasabi na pananagutin nila at tinanggal pa nila, tinanggal or, temporarily, nirelieve nila itong dalawang taong ito, etong si Viado, mga palangga, ayon sa ating source. Mga palangga ay tao ni Remulla at ito ay siningil daw nila di umano ng 30 million pesos
At ito ay bata ni Bonjing. So, kung ito ay imbestigahan, diyan sa opisina, diyan sa Senado, imbestigahan ni Ontiveros, imbestigahan ng mga julul. Okay? Diyan sa Committee on Justice and Human Rights. Mga palangga, dapat ito ang ipapatawag dahil napag-alaman natin, ayon sa ating source, kasabwat ang tao ni Remulla, maaring may share din si Remulla dito sa 30 million. Kaya ito dapat ang pesos. Ito dapat ang iniimbestigahan ng mga tiwali, ng mga jutang ginina dyan sa Senate. Dahil naka-break sila ngayon, si Jinggoy Estrada, si Jingay at saka si Kilay ay nandito kasama ni Lisa Tanas at umattend sila ng Manila International Film Festival na kung saan si Lisa Tanas ay bloated ang kanyang pagmumuka dito sa LA na pinakita ko dyan sa sa Boljakan, mga palangga. But ganun pa man, ito ang dapat iniimbestigahan ng Senado at Kongreso. Hindi ang vloggers, hindi yung pinag-iinitan kami, dahil ito, Risa virus. Pilit mong nagpapabida ka dyan at sinisikil nyo si dating spokesperson Harry Roque na wala namang nilabag na batas, kundi nag-fabricate kayo ng kung ano-anong mga kasalanan niya like human trafficking. At dahil hindi lang umattend si Harry Roque diyan sa inyong hearing, okay, sa kanya mga reasons na inilatag at siya lang ay resource person, ito ay gusto nyong ipakontempt. Na-contempt nyo na nga na isang beses, ay gusto nyong pigilan nyo lahat ang kanyang kalayaan to travel. Pero ito ngayon, ang Koreanong ito, mismo ayon sa ating source at pinakita naman natin sa video at pinagpamasahe pa doon nga sa Pegasus ayon sa ating source. Pegasus daw yung pinuntahan. Is it Pegasus o iba na raw ang pangalan? Whatever. Kung ano man ang pangalan, may Pegasus pa ba? Ngayon, mga palangga, ito pa. Basahin natin ang sinabi ng ating informante. Alright? Kasi sunod-sunod yan para maipaliwanag natin sa inyo. Alright, sabi dito, yung binasa ko kanina na report, Miss Maharlika, sinasabi dito sa report nila na nakatakas yung Korean fugitive nung nag-CR. Pero nakakuha po ng evidence na matibay na walang ganong nangyari dahil dinala pa ng mga taga Bureau of Immigration yung Korean, ako binabasa ko lang yung statement dito, sa Pegasus para magpamasahe at doon nila pinatakas. Alright? Alright? Ngayon, ang pangalan na raw ng, pangalan ng KTV, KTV bar, is what? Silvanos? It doesn't matter kung ano man ang pangalan basta nagpamasahe. Okay, let's delete that. Okay? Nagpamasahe muna. Okay? Dito sa video. Play natin ulit yung video. Okay? Sino nakakaalam dyan? Sino yung taga dyan? Alam niyo ba yan? Scout Chotoko? Ayan, no? Scout Chotoko area daw yan. Okay, sinong taga dyan? Anong lugar yan? Can you correct me? Anong lugar yung masahian na yan? O Chokchakan o whatever? Alam niyo ba yan? Okay, yan ang palangga. Okay, now. Okay, so ngayon, dito sa susunod na video, play natin. Ay, show my. Tayo. Alright. Diyan sa susunod na video, makikita ninyo, umpisa natin. Ayan, anong oras yan? Tingnan natin, makikita ba natin yung oras? 3 kanina, 3 o'clock, no? Teka lang, play natin yung oras dito kanina. Ano yung oras dito kanina? 3:04. Ito, anong oras to yung isa? Tingnan natin kung makikita ba natin ng tama yung oras. 3:04 o baka ito 4 na to o 5. Hindi malinaw yung oras pero hindi mga 4 or 5 na siguro ito. So nakita nyo, lumabas na sila. Okay, lumabas na yung lalaki. Ay, wala pa. Lalabas pa lang. O, ayan na. Okay, lumabas. Ayan, may kausap. Taga Bureau of Immigration din. Ayun, tumawid. At
Ayun. Boom! Kabog. Pinatakas ng mga jutang ginina na mga tiwali sa Bureau of Immigration. Okay? Anong oras daw? 3:04. Date pala yon. Date ba yon? March 4. Oh, sorry. I stand corrected. Thank you. Okay? Sabi ni Daniel Maravilla, date daw yon. March 4. O, tama ka. March 4. Tingnan natin. Hindi time. Okay. Tingnan nga. Asan yung oras? Nakita. Okay. You're right. So, nakikita ko pala is March 4. Tapos, okay, play nga natin uli para maliwanagan na catch. Malabo kasi mata ni Inday eh. Tingnan natin. Ayun, no? Ano oras yun? 2. Yeah, 2. 2:32. Tama. 2 o'clock. Sabi ni Rafael Bautista. Tingnan natin yung oras sa kabila. Okay, tingnan natin. Ba't tatanggal yan? Ano nangyari dyan? Add stage. Okay, anong oras yung sa kabila? Oo nga. May oras ba doon? Okay. 2. Ayun, 2. Is it 2:41? Tumatakbo. 2:41. Tapos dito ang oras. Bilis naman magpamasahe nun. 2:41. At saka dito ay 2:04. Anyway, ang importante mga palangga, nakikita ninyo sa video na yan na pinatakas nila. Alright? Pinatakas nila ang Korean, hindi po totoong tumakas doon sa Office of the Prosecutors. Diba? So, malinaw pa sa sikat ng araw na ang nagpapakalat ng fake news at ang gumagawa ng krimen, tanggalin na natin, ng krimen ay ang gobyerno ni Bangag. Hayop talaga ang gobyerno ni Bangag, sabi ni Abon Davao de Oro. So, makikita ninyo, 2:32 daw pumasok. Django, tama ba yung time mo? 2:3:02 umalis. O tama, mga 30 minutes na nagpamasay. Ngayon natangay pala ng puting van ang Koreano. Sana malocate ang numero ng van, sabi ni Myra Ochon. Sabi ni The Beast, grabe na itong nangyayari sa bansa.